So ito yung kakabit natin mga boss, yan Zenlo X1 Plus. So yan mga boss, natapos na ang ating pagwawiring. I-testing natin yung MDL natin kung gaano siya kalinaw. So yung MDL buhay natin, low beam muna. Yun o, diba na, diba? So yan mga boss, kakabitan natin to ng MDL or mini driving light. So ito yung kakabit natin mga boss, yan Zenlo X1 Plus. Tapos ito yung mga kailangan natin, syempre electrical tape, dalawang relay pang high and low, tapos yung MDL bracket. Tapos gagamit tayo ng fuse top para hindi tayo magbabalat sa ignition wire nya. Tapos domino switch, ayan wire. Tapos ito yung inline fuse natin. Then bumili ako ng pangbaklas ng fairings. Hindi ko alam yung tawag dito eh. Pero ito rin yung ginagamit sa mga dashboard ng kotse. Tapos bumili rin ako ng shrinkable tube para malinis yung mga dugsungan natin pagka nag-solder tayo. So ba't nga ba ginagamitan guys para ng relay? Kung mapapansin nyo kasi, ang mga MDL kasi malakas yung kinakain niya na load sa battery. So ang magsasuffer kasi dyan pag wala kang relay ay yung ating switch o yung mismong line ng motor. So pagka naka-relay tayo, itong relay, ito lang yung bubuhayin ng ating switch. Then si relay, siya yung bahalang mag-handle ng load ng ating mini driving light. So ayun, i-install na natin to guys. So una natin tatanggalin ito muna. Yan, dalawang bolt. Tapos dito sa loob meron din yan, yung isang tornilyo dyan. So yan, para matanggal natin yung fairings kasi kailangan natin baklasin to. Tapos ito para may tago natin yung wire ng maayos. So ito mahirap tanggalin to kasi kailangan tanggalin muna yung upuan kasi may clip daw yan dito. Napanood ko lang din sa YouTube eh. Ito palang visor guys, tatanggalin din natin yan kasi sisikwat tayo dito eh. So baka mahirapan tayo, kaya tanggalin din natin yung visor. So pagtatanggalin naman natin itong upuan, ayan, natanggalin nyo muna yung cover ng battery kasi merong screw yan. Saan ba yan? Ito yata, ito. Tapos ito, ayan. Then itong bolt na to. Tapos may mga clip lang yan dyan. Ganon din dito sa kabila. Ayan. Pero bago natin matanggal yan, ito munang grab bar. Ang dalawa. So pag natanggal na natin tong upuan na to, ma-access na natin yung clip na naghahawak dito sa side fairing na. So ayan mga boss, tanggal na natin yung front fairing saka yung sa side fairing. Tanggal na rin yung upuan. So hanapan na natin ng pwesto kung saan maganda yung ating relay, yung balas. So yan mga boss, natapos na ang ating pagwawiring. Ginabi na tayo. So yan na yung balas tsaka yung relay. Hindi ko alam kung madumi yung wiring ko pero parang okay naman. Tapos ito yung inline fuse natin, tatago na lang natin yan dyan. Ito naman yung ating fuse top. Ang problema ko ngayon, hindi ko na maisarado yung fuse box. So tingnan natin mamaya kung anong pwedeng gawing paraan dyan. Then ayan, meron tayong ground. So sa battery na ako nag-tap na negative kasi wala akong makitang grounding point. Tapos yan, ito positive. So hindi ko na di-discuss yung diagram ng relay, marami naman yan sa Google, so search na lang kayo. Na-mount ko na din yung ating MDL, ayan. So may bracket dyan, yan yung binili kong bracket. Ito yung MDL natin, yan din sa kabila. So linisin na lang natin ng konti yung wiring, then okay na yan. Ito na yung final setup ng ating MDL. Kitang-kita nyo naman na malinis na yung pagkaka-install nya. Ito nga pala sa ADB 160, parang meron siyang makapal na plastic dito.
binutasan ko na lang yan para maipasok natin yung tornilyo ng ating bracket. Meron pa siyang ibang butas dito, kaya lang parang hindi siya stable eh. Ito, malambot kasi siya, kaya hindi ako dyan nag-mount. Pero yung iba yata dito nila nilagay eh. Ito kasing pinaglagyan ko, makapal yung plastic niya, so yan, walang kalog, matibay na matibay. Yung bracket na to nabili ko lang din sa Shopee. I-testing natin yung MDL natin kung gaano siya kalinaw. So ito na yung final na itsura niya mga boss. Napaka-pogi, bagay na bagay, liwanag niya. Mamaya testing natin siya sa kalsada. Yun nga mga boss, itetesting na natin yung ating kinabit na mini driving light, which is yung Zenlo X1 Plus. Hanap lang tayo ng medyo madilim na parte dito sa kalsada. Medyo maliwanag kasi, pangit i-testing dito. Pwede na siguro dito. So yan, ito yung stock headlight natin. Kita nyo naman na mahina lang talaga siya. Yan yung low beam. Ito naman yung kanyang high beam. So mahina, di ba? Kaya talagang kailangan natin maglagay ng MDL. So yung MDL buhay natin, low beam muna. Yun oh, liwanag, di ba? So ayan, try naman natin yung high beam nya, pero maya maya na siguro. Andar muna tayo kasi marami tayong kasalubong eh, mabubulag sila. Ano tayo na spot na konti lang yung sasakyan. Kitang kita nyo naman yung pinagkaiba nung stock headlight sa ating bagong MDL. Maliwanag talaga tong brand na to. Ito yung subok na, kahit sa mga dati kong motor ito yung ginagamit ko eh. Ito, madilim dito, sementeryo. Tignan lang natin pag walang kasalubong. So yung pagkaka-install ko naman, kapantay lang naman siya nung ating headlight. So low beam, ito yung high. Yun, no? Ang lakas oh. Pero parang feeling ko medyo mataas pa siya. O siguro ibaba pa natin siya ng konti dun sa headlight. Ayun oh, kung titignan nyo itong Montero, yung headlight ko mas mataas dun sa low beam ng ating MDL. Bale hindi ko na siya tinap sa existing na switch. Yung iba kasi, kagaya nung dati kong motor, yung passing ko na stock sumasabay yung MDL. So ngayon hindi ko siya trip ilagay. Isa pa ulit, stock headlight, MDL. Nakakatuwa, ang liwanag na. Ready na tayo sa night ride. Tsaka itong MDL guys, gagamitin lang naman natin ito talaga pag yung sobrang dilim. Pero pag yung medyo maliwanag naman yung kalsada, o nasa city tayo, syempre nakapatay pa din yan. Try ulit natin, high beam. Yun, ang taas, abot sa puno. Mataas lang yung high beam nya talaga. So yun lang, kung nag-enjoy kayo sa video na to, nakikisubscribe naman sa ating channel at makikilike na din ang ating video. Yun lang, let's go!